Hi guys! Meron tayong i-unbox ngayon. So ngayon meron tayong bagong Bluetti. So matetest natin at saka makikita natin yung kulay na meadow green na Bluetti Elite 30 version 2. So buksan na natin. Yan na guys! So first meron tayong user guide and warranty card. And syempre yung mga cords natin. So anong meron tayo? So, ang kasamang cord dito guys ay yung AC adapter natin para i-charge natin sa kuryente. At meron tayong car charger. So, may kasama siyang car charger. Ang wala dito guys, ang napansin ko ay yung charging cord para sa solar panels. So, sana may kasama na sa susunod. Kasi yung ibang power station kasama na yung charging cord. So, kailangan natin bumili ng separate or kung meron naman tayong existing, we can use that, no? Okay, so yun yung laman. Ito na guys, ang bagong kulay na meron tayo. So ilalabas na natin ang kulay natin na meadow green. Yan. So yan guys, ang ating bagong power station. So favorite color ko pa naman to. Ang ganda niya. Grabe. Closer look tayo. So lapit natin yung camera para makita nyo mismo yung itsura ng ating power station. So, ito yung ating power station na meadow green. Ito yung kulay niya. So, ito yung itsura niya guys. So, ayan. So, side by side, tingnan natin. Ito yung gilid niya. Tapos, ito naman yung likod niya. Yan, ito nandito na yung handle. Tapos, dito na part, nandito yung input ng charging port natin para sa kuryente pag i-charge natin yung ating power station. So, nandito sa side. And, syempre, sa center. So, ngayon, try natin i-on. Ayan siya, guys. So, nasa 46% ang ating battery. Tapos, nandito yung input natin para sa solar panel. So, again, up to 200 watts yung solar panel natin na magagamit dito. So, dapat 12 volts to 28 volts yung VOC natin para ma-charge natin tong power station, no? And then, ito yung cigarette lighter port natin. And kagandahan dito, dalawa na din yung DC output natin. So, we have 12 volts na DC output. So, dito, meron tayong dalawang AC. No, again, dalawang AC pa din tayo dito. AC output natin na 220 volts na 600 watts. No? And again, this is pure sine wave. So, we have the DC. Ang DC natin, ito, USB-C, 140 watts na. So, up to 140 watts na, sobrang taas na ito. Dalawang 15 watts na USB-A na output. And we have 100 watts na USB-C. So, pag ginamit natin yung DC, guys, kailangan na natin itong i-pindutin para magamit natin yung mga DC output natin. For AC naman, ito naman yun. Kailangan lang siyang pindutin para mag-on yung ating AC outlet. Tapos, kung gusto natin i-off yung mismong power station, long press lang. Mag-o-off yan siya. Ayan. So guys, ito yung ating Bluetti Elite 30 600 watts 288 watt hour. So ito yung upgraded na version ni Bluetti EB3A, which is same lang sila ng wattage, which is 600 watts, pero mas mataas yung watt hour niya. At ang kagandahan dito, Wi-Fi na din siya. Pwede natin i-monitor ang ating power station kahit nasa malayo tayo kasi connected na siya sa Wi-Fi. So guys, ang unahin natin ang ating Bluetti na 12 volts fan. So lagi ko itong ginagamit kasi ito yung gamit natin, pang DC talaga. So mas nakakatipid kasi tayo sa power station pag DC yung gamit natin. So dito lang natin yan isasaksak. Yan. At naka-on naman yung DC natin. So, i-on na natin ang ating fan. So yung number 2 natin. So sa number 2 natin, ang wattage niya ay 14 watts. At makikita natin dito yung time ng usage natin. So, dito nakalagay 13 hours. So, ibig sabihin from 14 watts or 13 watts, meron tayong 13 hours na magamit itong ating power station. So, ayan, nasa 14 hours yung usage natin using the 12 volts na fan natin. So, kita na natin agad kung ilang oras natin magagamit ang ating power station sa 12 volts na Bluetti fan natin. Okay?
So, ang next natin ay yung stand fan natin na regular stand fan. So, again, nasa 100% pa tayo at itatry natin ngayon. Okay, so hindi pa pala naka-on ang ating AC. So, ayan na, naka-on na yung AC natin. So, na-on na yung ating fan. Ayan na. So, naka-number 1 tayo. So, yung number 1 kasi ng stand fan natin, nasa 39 watts na siya. So, ang usage time natin, nasa 5 hours. So, pag may stand fan tayo at may power station tayo, meron tayong 5 oras na magamit yung ating power station. So, ngayon, try naman natin mag-charge ng ating laptop. So, i-on lang natin yung AC. Nakasaksak naman ng ating laptop dito ngayon. And ayan, nakasaksak na at nag-charge tayo. So, since full charge na din yung laptop natin, nasa 21 watts lang yung output niya, kaya nasa 9 hours natin magagamit. But again, pagdating naman sa laptop, maganda dito, pag i-full charge mo muna siya, tapos pag nalobat na lang, tsaka mo i-charge ulit yung laptop mo para ma-save yung battery natin. So ngayon guys, isa sa mga tinetest ko din dito, syempre yung rice cooker natin. Kasi since nagka-camping kami, kailangan namin ng rice cooker na low wattage para magamit namin ang ating power station. So ngayon, since meron tayong power station dito na 600 watts and itong rice cooker natin ay 200 watts lang, so itetest natin dito sa ating bagong power station. So nakasaksak na siya, i-on lang natin yung AC. Ayan. So naka-standby ngayon, naka-warm. So, yung warm niya kasi is nasa 30 watts na siya. So, pag i-on natin, kunwari, magsasaing na tayo, tingnan natin yung wattage ng ating rice cooker. So, dito guys, makikita natin nasa 200 watts yung ating rice cooker. And dito, makikita natin na 1.3 hours natin siya magagamit. So, pagdating naman sa rice cooker, na-test ko na to sa ibang power station, hindi naman umaabot ng 1 oras yung pag-saing natin. Minsan, nasa 20 to 25 minutes lang. Kaya, for sure, mga kalahati nito, meron tayong matitirang siguro mga 50 to 55% or 60% maluluto na yung ating kanin. So ngayon, na-test natin na meron tayong rice cooker na pwede dito sa ating power station, pwede nating gamitin, makapagsaing tayo at may matitira pang battery sa ating power station using this 200 watts na rice cooker, no? So yan yung lagi naming dinadala sa camping. Alright, so na-test na natin yung rice cooker natin. So guys, yun lang for now. So may mga na-test na tayo, electric fan, rice cooker, laptop. So yun yung mga madalas naman nating gagamitin, no, pagdating sa power station. So yung mga cellphone, mga charging, mga power bank, so walang problema kasi maliliit lang yung wattage, no. Ang purpose lang talaga natin to check is yung mga higher wattage at kung ilang oras natin siya magagamit. At least may idea tayo. So ngayon guys, yun lang muna for now and thank you for watching. So I will share the link na din itong product natin para makabili talaga kayo sa legit na store ni Bluetti para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga warranty at hindi tayo ma-scam. So, use our link na ipoprovide dito para at least sure tayo na legit yung nabibilhan natin. So, yun lang guys. Shout out ko na lang din yung aking page, BGTV Adventure. So, see you. Bye-bye.